Good evening, good evening. Ang ganda Good na rin evening, po. Pastor. Good evening, Church. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. So, ayusin po natin ang pagkakasunod-sunod. Ayan. Hmm. Okay, let's start. We have here. Yeah, magandang gabi po sa lahat. Sana po masarap ang ulam nyo. Sabi ni Rachel Anjay. Aileen, good evening po. Sabi ni Aileen. Giselle, sabi ni Giselle, good evening po everyone. Ate Daisy Narciso, good evening to all. Alright. Magandang gabi po sa inyo. Papasukin pa natin yung... alam nyo, kanina pa ako naghihintay. Problema, kinuwentuhan ako bigla ni Ate Mini. Nagulat ako, 8:01 na pala. Ayan, na-late tuloy ako ng 1 minuto. Okay. Dali. Papasukin muna natin ang papasukin to. Good evening po, sabi ni Angeli. Ayan. Okay. So, yun o, si Chipapis oh. Kamukha ni Rizel, si Chipapis. Ayan. Alright. Okay. Dali lang po. Tingin lang po natin yung iba na mahirap ang ano kasi ikaw ang papaad ka. Napapansin nyo ginagawa kong iba sa inyo, ano, tawag nun? Co-host, no? Para pag na-miss out ko, kasi minsan pagka nagsasalita ka na, ang hirap ba mag-add, no? Kaya busy ka dun sa slides, no? Nalilimutan kong mag-add. Yan. So, wala na yung feature kasi dati ng ano ng Zoom na automatic nag-a-admit. Hello! Hello, Nogat. Bakit po Nogat ang pangalan niya? Kasi maputi siya na kagaya ng Nogat. Nickname niya, Yeah. Ano po talagang real name niya? Elodie Arabella. Oh, Oh, Arabella. she's touching the iPad. Don't touch it, baby. The General's daughter. The general's daughter. Wait. Oh, Ayan, sandali lang po. eat now. Inaayos ko lang po. She's having dinner, Pastor. Oh, kumakain na ng solid food. Ay, grabe. Mukhang siksik eh. Sa, Walang tawad yan, Pastor, magkain. sarap pisilin eh. Maski ano nilalagay sa ano. Alam niyo po, nakakamiss lang sa kultura natin sa Pilipinas pag may mga baby. Di ba? Pwede mong hawakan, pwede mong i-kiss. Di ba? Dito kasi sa kultura dito, Iba. iba, hindi mo pwedeng i-kiss kasi you will be charged of sexual whatever. Kasi Oo. kultura dito iba eh. So, yeah, nakakamiss lang yung gano'n na ano. Anyway, so admire na lang natin si Nogat from afar. Okay, sabi dito ni Ate Malen, Elodie. Ayan, Elodie. Elodie Elodie Arbela. Arabella, Oh. Narciso Bands. Ano Say pong hi last to name niya? everybody. Bunch? Bands, Bonds. Say good evening. Parang James Bond. Parang ganun. Na may General's S. daughter. Parang James Bond na may S. Hi daw from Leslie, Pastor. Hi, Blessy. Good evening sa'yo. Pastor Jeff, hello. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Ngayong gabi, Maya. Galo yan. Ano ba kayo? Bisaya ba kayo? Bisaya, Ilonggo, Ilonggo? minsan Alam,
Pinakamaraming members natin sa church, Oo. Bisaya. Bisayan. Bisaya Yeah, din. Bisayan ang marami. Oo, maraming Bisaya. Gani, yeah. Tayo sa Yeah. hospital, daming Bisaya. Pinakamaraming members natin, Bisayan. All right. Wala So, pa, we're still waiting for others eh. So it's not starting yet. Say hi to Pastor. Pastor, good Bakit evening. Online yung Bible study? Hindi. nogat, nogat. Baby. Ayan, no. Si Papis, oh, ayan, no. Mistisa yan, si Papis. Ayan. Sabi naman ni Ate Rose, good evening po sa lahat. Ayan. So, Okay, ayan. bye-bye na. Bye-bye, bye-bye. All right. Bye-bye. See you Sunday. Nogat. Bakuro. See you Sunday, Nogat. Okay. So, ayan. Halos nakapasok na lahat. Okay, dokes. We have double check ko lang ha. Good evening, Rachel and Jai, Giselle, Diana, Jorel, and Jazael. Good evening, Kuya Noel, Angeli. Good evening, John Marco, Justin Kyle, Aileen, Ate Daisy, Ulesi, and Nogat. Good evening sa'yo. Tita LV, Ate Rose, Tita Peps, Zoe and Flair, Ate Nicole, Kuya Manny. So, yan. Sila ang ating mga listening mode. And then, sa ating mga non-listening mode, Aldrin and Jasmine, Ate Malen, Ate Josie, Ate Faith, Pastor Bert, Pastor Bong, and Ate Terry, and si Sana doon nasa listening mode. Okay. All right. So, let's start. Ay, ay, ay. Ano ba ang mga ulam nyo? Tanong ni Rachel. Ganda ng tanong ni Rachel. Ano mga ulam nyo? At malapit-lapit na ang pagtatapos. Good evening, Ate Janet. Okay. Welcome to your day 4 of 5. This is our last night dito sa upper Zoom natin. And this is our prayer and fasting, no? 1 week. And tomorrow will be our culmination, our celebration of praise, no? Our worship night to be led by Alab. So, yan, i-ano natin, i-celebrate natin ang ating magandang pangyayari itong linggo na to. Okay, so for our icebreaker questions, no, so you can answer one or two or three, no? Depende kung anong gusto yung sagutan. Gusto yung sagutan lahat, pwede rin. How can we avoid growing pains? Yan, mga misunderstanding among people sa church, no? How to handle kung yung 200 people sa loob ng church. Yan, bigay kayo ng mga suggestions, no? Why is it important to invite, no, in our connecting event? Yung mali pa yung spelling. No? Ayusin natin. Ayan. Why is it important to invite, no, sa ating connecting event? Okay. So, sige. Let's start, no? Ayusin muna natin yung ano natin. Okay, good evening ulit kay Ate Darren, Pastor Bong, Pastor Rave, and Sister Girly. Okay, let's start with ang ating suki, si Mami Josie. Ayan, Ate Josie, good evening po. Ayan. Good evening po, Pastor, at sa inyong lahat. Ano yung question natin? How Ito can we po, pasok. growing pain, misunderstanding among the people? Mm-mm. Kasi po Ate Josie, kagabi pinag-usapan natin, Mhm. why do we attend LA Philnas? No? Tapos ano Mhm. yung pwede nating i-contribute sa ating Mhm. church, Mhm. no? So everybody's saying na they've been like
growing, no, they like the church, no, these are the reasons why they are attending. Tapos they gave their parang point of view of how to contribute doon sa ating fishing of more souls for God, no? Kasi nga isang reason, main reason bakit tayo nagkakaroon ng prayer and fasting ngayon is that we wanna protect our church, no, from lukewarmness. Mhm. We wanna make sure that the fire is there. Kumbaga sa lumalamlam na apoy, sinisigaan uli natin. So these questions are related to our expected outcome, parang gano'n. So how can we avoid growing pains? Kasi nasaan na tayo eh. Tapos na tayo dun sa pag-grow ng numbers. Mhm. At yung nararamdaman natin yung mga growing pains na hindi nagkakaintindihan yung mga tao, nagkakatampuhan, Mhm. ano Mhm. yun, nagkakakiskisan. Mhm. Normal naman yun sa simbahan na lumalago. Opo. Yeah. Ay, So, ayun po, sa sige po. Kayo na po ah, ang sumagot. sa akin po ano, yung pong ingat tayo sa mga binibitiwan nating salita. Yan. So, pigilan natin yung mga salitang nakakasakit o nakaka-offend sa Mm. mga nakakarinig. Tapos, sabi nga po, less talk, less mistake. Mhm. Mhm. Kung kailangan manahimik na lang tayo, tumahimik na lang tayo para ano. Mhm. Tsaka, di po ba parang ano yun, mas mainam po yung nakikinig tayo sa ano, Mhm. nakikinig tayo sa bawat isa. Kung Yes. ano po yung kuro-kuro nila. Mhm. Ano po. Para walang ano, walang gulo pa. Mhm. Ano po. So, unang-una, sabi niyo po, kailangan Mag-ingat tayo sa mga mag-ingat sa sasabihin. Less talk, less less mistake. mistake. Yeah. Opo, lalo na po yung mga Oo. minsan kasi po yung mga ano natin, yung pabigla-bigla natin salita, nakaka-offend po sa iba. Saka Hindi natin yung iba-ibang family culture. Kasi opo. merong pamilya na malakas ang bibig. Opo, yung May pamilya naman na tahimik lang. tahimik sila. So, yung church kasi, Mhm. ano yan eh, melting pot siya ng iba't ibang klaseng tao at iba't ibang kultura na galing sa ibang pamilya. Kasi Mhm. yung pamilya nyo, palasigaw, palamura, yung isang pamilya Mhm. naman, Mhm. tahimik sila, hindi sila sanay Mhm. na nasisigawan sila, di ba? Mga ganun. Mhm. O Parang hindi gano'n. sila sanay sa biro, may ganun, may mga ganong kultura. Yung isa namang Opo, pamilya, meron na. mabiro. So, Mhm. nadadala natin yan, yung kultura natin sa family natin, nadadala Mhm. natin sa church. And the Mhm. more we say things na unnecessary, the more chances of ano maka-offend, di ba? Opo, gano'n. Yun. Kaya So, yung iba ko minsan 'di po ba imbis na a-attend sila parang nasasaktan, parang naano sila. halimbawa, napansin mo, nabanggit mo lang, oh, parang tumataba ka ngayon, sister. Oh, nako, next week, wala na yun. Di na ba? Tampo na. Opo, yun yung sinasabi ko, yung parang ano, yung mag-ingat po tayo sa mga ano. Oo, kaya tatanungin natin tungkol doon sa particular na pamumuhay nila, no, na hindi naman tayo nakakabuelo pa or wala pa Oo, tayong tinatawag na established rapport. mhm, Yun, or magre-rebuke tayo bigla. Alam mo yun na parang, hmm, alam mo yun. opo. Kasi we need to, everything has a timing eh, di ba? Yes po. Wait for the proper time. Opo, Ngayon, kung tayo naman yun nasa receiving end, na tayo hmm. yung pinagsasabihan or na biktima ng masasakit na salita, tingnan natin ang Panginoon, wag yung tao. Opo, yun. Ano na po tayo, talagang matatag na po tayo sa pananampalataya. Ano, sa ano ba tawag dun? Balewalain na po natin yun kung Yeah, let go kasi mhm. ah, alam naman natin na minsan ang mga tao immature. Tapos tayo, Opo, yun. patola naman tayo, papatol naman tayo. Diba? So, Opo. yan, dapat iwasan natin yan.
ba? Mm. Para maiwasan ng mga misunderstanding among Opo. people. Yan sa 2 and 3, Ate Josie, may babanggitin ka ba or okay na yun? Dito na lang po muna ako. Sige. Iba naman po. Iba naman. Salamat po, Ate Josie. Mag-good evening muna tayo kay Vince and Mai. Good evening, Vince and Mai. Good evening din sa iyo, Ate Amy and Kuya Alvin Plan. No? Yan, basahin muna natin dito. No? Sabi dito ni Pastor Rave and Sister Girly, good evening. Sabi naman ni Kuya Manny, magandang gabi po. Dapat may tono yan pag si Kuya Manny. Magandang gabi po. Yan. Sabi ni Giselle dito, to avoid misunderstanding, avoid over fellowship po talaga. Doon po kasi nagkikiskisan eh. And it could lead to so much more arguments. No? Hindi nakaka-please kay Lord na activities, no? etc. Maganda po yung excited ka makita ang iyong brothers and sisters in Christ paglinggo. Hehehe. Ayan. Yeah, over fellowship din can ano no, can cause problem. Number two, and to handle 200, madami na po yun talaga. To handle all 200, we should be more involved in discipleship, empower and equip ministries. Also establish small groups, just like Busilak small groups for deeper connections. Excuse me. Plus accountability talaga sa isa't isa. Kasi hindi lahat matrack ni Pastor Jeff and other pastors. So as a flock, we should be connected with one another. Number three, it is important to invite no to our connecting events para hindi lang po tayo ang mabless. Yung blessings at umiikot lang sa same people at same faces, it goes it's good to invite para mabless din po ang iba. Amen. Amen. Sabi naman ni Vincent May, good evening po. Yan, sa inyong lahat. Okay, so good evening PQ. Meron pa bang bagong dumating? Ayan, ayan, ayan. Nabati na natin lahat. Okay, so punta naman tayo sa mga Anastasio. Ayan. Anastasio, anong inyong masasabi dito sa ating icebreaker question? Good evening po. Good evening. Sa amin po, we avoid growing pains and misunderstanding among people. Siguro po, ano po, kailangan po natin ng more effective communication. Mhm. Um, like, yung ano po, if you have conflict, you need to handle it agad, ma-handle agad yung mga conflicts, and um, ano po, just that, maging ano muna po tayo, maging more on the Bible, focus po sa Bible Mhm. rather than other issue. I mean, other topics. Dapat more on Bible lang po yung pinag-uusapan, mas maganda. Mhm. And helping each other, encouraging each other. If it's not something that's discouraging, wag na lang po nating ituloy. Pero Mhm. we need to encourage each other, lift up each other. If someone's having problems, we need to help each other. So, Mhm. yun po yung para po maiwasan po ang growing pains, more effective communication. And then sa how to handle 200 po, we need to develop and equip train more leaders, Mhm. especially po yung next generation, yung mga kabataan. So, they can help din po sa handle by age group or by gender. Mas madali po nating ma-handle ang by group. Mhm. Um, Another thing, how to handle, siguro po, cater to, seek, po, yung mga ministries na pwede pa pong, like, more, like, interest. Kasi po, sa ibang churches, mayroon po ibang-ibang ministries na depende po sa interest ng majority of the congregation. So, if there's a need, then it's a good way to, somehow make smaller groups. Mhm. And then, pwede rin pong by geography, mag-open po ng Bible studies by geography. Mhm. Like LA, and then Valencia, and Glendale, like yung original pa niyo po, then that's another possible way. Mhm. And why is it important to invite
in our connecting events, of course, our main priority po, Pastor, is to win more souls and disciple. Mm. So, lalo na po, para po mag-expand po ang kingdom ni Lord. Yun po, Pastor. Yeah. Amen. Amen. Actually, yun sa Geographical Life Group, no, or Bible Studies, yun talaga yung ano natin initial plan natin. Isa naging problema natin. Kami dito sa Valencia, probably sa Glendale, no, or other parts ng outside Metro LA, wala kami masyadong problema sa parking, no. Isa talaga na kinonsider natin why we did yung Friday D clusters ay because of parking. Alam mo yun? And kumbaga everybody can park there, and then eventually mag-ano na lang, grouping na lang by gender, by age, or by um tawag nito, yung kanilang interest, no. So yun yung idea, and to create for us to have kumbaga, at for us to know ano yung magki-click na mga group, no, yung mga magiging effective. Supposedly, ano yun sa D-clusters natin malalaman, no. The problem is, before the D-clusters for like how many years, 3 years or 2.5 years, it became successful, no. But eventually, nag-die down na yung kanyang what they call this, attendance, no. So the more it became hard for us to, kasi supposedly sa D clusters ang expected outcome is to develop relationships, no, at magkaroon ng accountability partners, no, and then they will check on one another kahit text lang or calls, what is happening, no. Kung hindi naman kailangan, pero yung alam niyo, basta alam niyo naman kung kailan kayong need para mag-talk or mag-meet or whatever. No, but relationships are not being developed because of yung ano, yung attendance, no, because of the attendance. So yeah, we hope that kasi kaya namin to tinatanong sa mga tao natin mismo, is that we hope that you can help us find ways, no, para mai-push ang discipleship. Kasi yun talaga yung ano sagot lang sa paglago natin, discipleship, no. Kumbaga, at ito rin ang sagot para mabasag yung over fellowship na hindi over fellowship. It became over fellowship, but it is categorically unnecessary fellowship, no, na which leads to uh, misunderstanding among people. So, pero kung kagaya nga nun, magkakaroon ng geographical Bible studies or life group or cell group, kung ano man ang gusto nating itawag doon, mas mabuti yun kasi, alam mo yun, mafe-feed nila ang bawat isa, no? Wala kaming problema doon, no? Yun lang, we need to ang problema nga kasi, konti yung teachers natin. Alam mo yun, we need to train first kasi we cannot just form groups and buksan agad kasi meron tayong tinatawag na pinapangalaga ang theological standings, no? Meron tayong iniingatan na baka magbentahan sa life group or Bible study ng magbentahan ng multi-level market. Yan, may ma-abuse or mag-utangan, may mangutang, mga ganun. So, there must be trainings, no? If that would be the clamor of the people, no? So be it, di ba? Let's do that, no? But the point is, kasi napapansin natin, hindi lang simbahan natin, no? Napapansin ko sa ministry, pag dinala mo sa kanan, ay, ayaw po namin yan, doon kami sa kaliwa. Dali mo sa kaliwa, ay, ayaw po namin yan, doon kami sa kanan. The problem is, we want Jesus and the church to adjust to us. Alam mo yun? We don't make time to adjust to Jesus and church. Alam mo yun? Pagka hindi tayo pwede sa time natin, hindi tayo pupunta, mga ganun, ano. So, we don't adjust yun sa ano ng Panginoon, yung kanyang agenda.
That's why we have kumbaga at saka ang isa pang problema yung consistency. Pwede tayo mag-create ng isang grupo pagkatapos mamamatay yan after ilang months, alam mo yun. Kumbaga, kusang mamamatay siya dahil wala nang pupunta. Yun ang pinaka-importante, consistency. No? Yun, thank you for all those mga ano natin, mga magagandang sagot. No? Na, maganda yan na pag-iisipan namin mga pastor, ano yung mga nasa puso nyo. Kaya gusto namin talaga kayong tanungin sa mga ganitong panahon para isabay natin sa ating prayer and fasting. Okay, so siguro magbasa-basa muna tayo dito. Sabi po ni Zoe and Flair, maiwasan po yung growing pains. Dali lang po, ayusin ko lang. Ayan. Maiwasan po yung growing pains if pinag-uusapan po siya tulad ngayon. Nagiging paraan po for each person to be able to reflect and learn for God's glory. Amen. For the 200, maganda po if na-engage rin po yung new members para po mabawasan ang hiya. This will enable them to connect with fellow members and to learn God's word. No, bakit muna 200? Kasi probability lang kasi sa Amerika kasi, ba sa Pilipinas, let's go for 1,000. No, pero yung capacity ng simbahan ay pang 50 lang, di ba? Pero bold statement na yun. Pero sa atin kasi may tinatawag tayong fire code. May pit dito sa Amerika eh. We need to follow no the law. Lalo na mga Kristiyano tayo. So, sa fire code, talagang capacity natin halos less than 200 lang, no? So, siguro, hindi tayo allowed na magkaroon ng standing room only. Kasi in case of fire, earthquake, or any untoward incident, madaming mamamatay because of stampede. Ano yun? Para nangyari sa Wawawi noon, di ba? So we are very careful na baga smart ka dapat, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Pag magpaplano ka, dapat smart. No? Dapat hindi, sige, let's go for 1,000, pastor. Di ba? Hindi pwedeng puro zeal, hindi pwede puro enthusiasm, di ba? Dapat hanggang saan lang ba tayo po pwede, di ba? And 200 is a good number for all of us. Ngayon, halimbawa, talagang di mapigilan, pumalo tayong 300, 400, di ba? Then, we need to think of other ways para magkaroon ng dalawang service, no? Baka yung Friday D cluster gawin nating Friday night service, no? Parang advance service sa Sunday. So magsa-sign up yung dalawang tao, saan mo gusto, Friday ka ba o Sunday ka ba? So, those are the things na hindi naman dapat nating alalahanin, pero sample lang yon na kung pwede nating gawin kung sakaling lang magpas tayo ng 200. Kasi you cannot box God eh. I mean, kung binigay sa yan. Pero doon lang muna tayo doon sa legal number. No, kapag lumagpas tayo doon, saka na natin problemahin dahil problema ni Lord yun, hindi natin problema yun. Sabi naman ni Tita Pepo, to avoid pains, let's try to avoid kahit simple jokes. Yan. Kasi hindi pala lahat ng tao sanay na binibiro or tumatanggap ng komento. There was once a time, may member tayo na di ko nakikita for 3 weeks. The next Sunday, nasabi ko, no, sister, long time no see, no? Tinext ako na offend daw siya. So nagsorry ako, sabi ko kasi na-miss kita. Sabi niya, ay joke lang pala. Saka kabiruan naman namin siya. From then on, ingat na ako sa kanya, sensitive pala. Pero okay naman kami the following Sundays. Pero ingat na. Ayan. Yan, mag-ingat din daw tayo sa pagbibiro, di ba? Para ma-avoid ang kiskisan. Ayan. Kasi may mga tao naman nakabiruan ka, di ba? Kahit nga minsan kabiruan, minsan na-offend din minsan, di ba? Ngayon, kung naka-offend ka at darating talaga panahon, darating ang panahon, makaka-offend ka talaga. Kahit anong iwas mo, makaka-offend ka. So, matuto ka lang humingi ng paumanhin. Ayan. At saka ikaw naman, na-offend, magpatawad ka na. Ano? Para hindi na lumala, di ba? Sabi ni Pastor Bong and si Sir Terry, dapat pag hindi edifying ang sasabihin, keep mum na lang. Always remember the golden rule po. Thank you. Ayan. Ano ba yung mga hindi edifying? Ayan. Sample, no? Halimbawa, sabihin mo sa asawa mo,
no, sa harapan ng ibang mga church member. Sabihin mo sa asawa mo, oh, naligo ka na ba? Dapat handa ka na mamaya. Kumbaga, parang nawawalan ng dignidad yung asawa mo pag binibiro mo ng ganun, di ba? O kaya yung mga green jokes, hindi edifying yan. Or even yung ano, yung lagi ka nakasinghal, no? Alam mo yun, para kang ano, master sergeant sa militar. Yung di ba? Parang ano, parang parang kang lagi ka sumisigaw na. Kumbaga, lagi kang galit yung bawa in-approach mo lang, galit agad. Di ba? Yun, hindi edifying yun. Di ba? Pagmumura. Di ba? Hindi edifying yan. Yan. Being foul-mouthed, being uh, saying vulgar words, di ba? Hindi edifying yan. Kumbaga mga ganun. Kumbaga, tandaan niyo palagi, Christian church tayo. Hindi naman tayo high school or hindi tayo fraternity o hindi tayo homeowners association. Christian church tayo. Kaya dapat tama si ano, si Pastor Bon, si Sir Terry. Edifying ang sasabihin natin. Ayan. So sabi naman ni Zoe and Flair ulit. Number three, inviting people challenges us as believers to be open to evangelism. As for the people we know, it will help them experience the Lord's blessings. Amen, amen, amen. No, kumbaga, inaalala natin sila. 'Di ba? Si Sir Rachel naman at saka si Brother Jai, for us po, I think hindi naman po ma-avoid talaga growing pains. Yeah, that's very true. That's very true. Dahil yung mga trials, challenges po ay mapapatatag sa church natin. Amen. Sabi nga po, pag ayun, ayun, sabi nga po, pag iniinat, magpabatak, no? Sa misunderstanding naman po, siguro po more grace at may mga bagay na pwede na po i-brush off. Yeah, totoo 'yan, no? Kumbaga, magpakita tayo ng grace. Yan. Sa Handle 200, sabay-sabay po tayo nawa mag-grow sa salita ng Diyos at huwag kalimutan ang basics. Take 4, give tithes, be part of ministry. Number 3, mahalaga po dahil isa yan sa mga utos sa atin ng Diyos na i-share ang salita niya hindi lang sa ating pamilya kundi sa lahat ng ating kakilala or kahit makasalubong man lang i-share sa mahal sila ng Lord, dun po magsisimula talaga. Amen. Thank you, Rachel and Jai. Sabi uli ni Tita Pepot, important po mag-invite for them to know our church, what we do, then let's make them feel welcome para bumalik. Then, ma-one-on-one. Yan yung discipleship na by that they can feel na welcome sila. That they belong, na mababait pala mga tao sa church na to. At siguradong babalik yan. Sabi naman ni Ate Daisy, my thoughts on the questions. Number one, pains, misunderstandings are inevitable talaga sapagkat tayo ay tao lang. Especially sometimes our moods are not good and we take words or behaviors that is not pleasant deeply. So to avoid making it deeper and hatred to develop, it is important to pray for healing of a painful and bitter heart. Ayan, tama 'yon. At saka 'di ba may kasabihan, hurt people will hurt others, 'di ba? So intindihin natin baka may pinagdadaanan yung tao, 'di ba? So yung mga kapatid natin minsan nakakapagsalita silang di maganda o may nagagawa silang di maganda. Sabi nga mabuti nang ikaw ang umiintindi kaysa ikaw ang iniintindi. Number two, even if I don't know everyone yet as I am new, let's try to be cheerful and know each one slowly. Give my pleasant smiles to all I meet during fellowship, channeling a positive energy to each one, hoping it will make their day brighter. Ayan, ngumiti. Madami nang yumaman dahil sa ngiti, di ba? It's very important, number three, to invite because it will please the Lord, no? Listening to His words and promises, which is the truth, and give us hope in everything. Ito lang po, feeling ko, if my thoughts are aligned to the questions. Ayan. Sabi naman ni Ate Rose, we can avoid growing pains po sa mga kasamaan po natin sa church if mas magiging sensitive tayo sa mga actions
and sa pananalita nila. Ilagay po natin ang sitwasyon natin sa sitwasyon ng iba. Yung ayaw po natin na gawin sa atin, wag po natin gawin sa iba. And if di maiiwasan, we need to be humble, learn how to say sorry. Yung pinaka ano, no? Yung pinaka parang key, no? You need to be humble, no? To say sorry and to forgive. 'Di ba? Yung humility na to say sorry and to forgive. And ulitin ko, lagi ko sinasabi to, pag sinabi mo na I'm sorry, walang ifs and buts. 'Di ba? Kasi nakikipag-ayos ka eh. Kasi halimbawa, ah, hindi kayo nagkasundo kung ano, tawag nito, dapat bang kainin yung dinuguan o hindi. Mga ganun, di ba? Nag-sorry ka na, pasensya ka na kung ikaw ay nasa sumamaan loob sa ating pagtatalo kanina. Ha. Pero naman kasi, talaga namang hindi mo dapat kinakain yung dinuguan. Di ba? Pero pa talaga, no? May ifs, may buts, di ba? Walang resolve kasi ang sorry, ibig sabihin, ayaw mo nang makipagdiskusyon kapag gusto mo na lang makipagbati. 'Di ba? Kasi yung katotohanan naman, lalabas at lalabas yan. Kasi lagi yan, pag ang misunderstanding ng mga tao, palagi yan, dalawa yung perspektibo. Yung isa palagay niya tama siya, yung isa palagay niya tama siya, 'di ba? O hindi talaga kayo magkakasundo kasi ilalaban mo talaga yun na ikaw yung tama, na siya, yung isa naman lalaban niya siya yung tama, 'di ba? Ngayon, kung sasabihin mo na kumbaga kasi ang lagi naman tama yung Biblia, 'di ba? Ngayon sasabihin mo na sige, halimbawa sabihin natin ikaw yung tama, no? Pwede ka naman di magpakumbaba lalo na matigas yung ano. Sige, no? Sa palagay mong tama ka, igagalang kita, no? Syempre, pero hindi ako mag-agree. Pero bati na tayo, no? No ifs and buts, no? Bati na tayo. Pwede naman ganon, 'di ba? Pero kasi kung ayaw mo pa, kumbaga, ang gusto mong mangyari kadalasan ng dalawang tao na di nagkakaintindihan, gusto niyang palitan yung pag-iisip ng kabila, 'di ba? Hindi mangyayari 'yun, 'di ba? Kaya nga nag-away si Trump at saka si Zelensky dahil magkaiba sila ng point of view, 'di ba? So, kumbaga, may isa pa rin na dapat mag-humble down na ano 'yan, na isa lang naman mag-humble down tapos na 'di ba? So, ayun. At saka tandaan natin, para walang misunderstanding among people, hindi umiikot ang mundo sa atin. Okay? Kumbaga, meron pang ibang mga tao na bubuhay sa mundo. Magandang gabi sa iyo, Tyrone. Magandang gabi rin sa iyo, James. And good evening, Lola Fe. Good evening po sa inyo. Ayan. So, okay. Okay, isa na lang. Magtanong na lang tayo. Isa pa, no? Isa pa. Sino ba yung mga natanong na natin? Okay. How about Sister Faith? Okay. Sister Faith, good evening sa iyo. Hello po, good evening po sa lahat. Good evening po, Good evening, Pastor Sir James. James. Ayan. Ayan. Sa akin po sa number 1, parang na-explain na po na kasi nila halos lahat din po yung point ko. Pero sa akin po, I think yung, for me, yung pinaka-basic is to look at the Bible and then apply yung mga biblical principle when it comes to relating with one another, handling conflicts sa church. Kasi I think yung Bible is enough to instruct us paano ba makitungo sa iba. For example, pag sinabi sa Bible na walk in humility, be humble, and consider others better than you. Pag sinabi sa Bible na honor one another, pag sinabi sa Bible na be slow to speak, tapos yung listen and slow to anger. Pag sinabi sa Bible na overlook an offense, pag sinabi sa Bible na humingi ka ng tawad, magpatawad ka, pag sinabi I mean, sa akin po, always going back to the Bible. So, I think the more na lumalago tayo sa relationship natin kay God, the more na nagbabasa tayo ng Bible at ina-apply natin sa buhay natin.
Mhm. mas maiiwasan po natin or mamiminimize po natin yung mga ganong conflict especially pag yun nga po, pag may mga misunderstanding, iba-iba yung personality, iba-iba yung perspective. Tapos, so yun po, basically, for me yun po, apply lang talaga yung nasa Bible. Yun po. Ayun talaga yung ano yun, the buck stops no sa Bible. Ayan. Basahin lang natin to sandali. Ah, ICU si Sir Janet, sandali lang. May pabasahin lang ako dito. Ayan, sabi dito, sabi sa Matthew 18:15-20, restoring a brother. No? If your brother sins against you, go tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won your brother. But if he won't listen, take one or two others with you, so that by the testimony of two or three witnesses, every fact may be established. Ayan. If he doesn't pay attention to them, tell the church. If he doesn't pay attention to the church, now let him be like a Gentile or tax collector to you. Yeah. Truly, I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and so on and so forth. Yan. Ano lang, naalala ko lang yung verse na yon. No? Okay, Sister Janet, good evening. Good evening. Go ahead. Magandang gabi po sa lahat. Mhm. Since this is our prayer and fasting week, I ask the Lord. Mhm. Sabi ko, Lord, bakit po ba kami actually hindi ko po alam na merong lukewarmness sa church. And Mhm. I asked God, Lord, why is our church experiencing lukewarmness? Mhm. And I went over the book of Revelation kung nasaan yung lukewarmness na nabanggit doon. Mhm. And ano ba ang cure, Lord, sa lukewarmness? Share ko lang po yung personal revelation ko, what God had downloaded in my heart during that time na nagtatanong po ako sa Kanya. The Lord had told me na because there's too much fellowshipping in you. Parang sabi niya sa akin, you love to fellowship to others more than me. Parang mas gusto mong nakikifellowship dun sa mga kapatid mo kesa sa akin. Parang Mhm. yun po yung revelation sa akin ng Panginoon. And Mhm. then sabi ko, Lord, I'm very sorry for that. And then, Lord, what do you want me to do? Doon po sa verse na yun, ang sabi niya doon is repent. So I went to God and I asked God for repentance. Father, I ask for repentance if you have so much fellowship with each other because we love the La Filnas family very much. Mahal namin sila. Pero nanineglect sa akin po pala, merong somehow na neglect ko yung personal relationship ko sa Panginoon. Mhm. So, yun po yung nireveal sa akin ng Panginoon. And then other question that I asked God was, Lord, bakit may alcoholism? Mhm. Kasi hindi ko po alam na may mga alcohol or what something naano ko lang dun sa dahil nga isa po yun sa mga topics natin yung alcohol na yan. Sabi ko, Lord, bakit may alcoholism? Lord, we do join. Meron kaming prayer meeting, meron kaming Sunday services. We have clusters. Pero Mhm. pinakita po sa akin po ni Lord, the Lord speak to me. Sabi niya, because you are self-medicating. Sabi Mhm. ko, Lord, why self-medicating God? Kasi may prescription siya doon eh. Sabi niya doon sa Joshua 1:8 and 9, sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Amen. Meditate on it day and night so that you will be careful to do what is written on it and you will be prosperous and successful. Amen. So sabi ko, Lord, what is the difference between reading and meditating? So, ginugol ko, reading is giving information. But when you say meditating, you are applying that information in your life. And Mhm. so sabi ko, Lord, would you please help us, oh God, in behalf of the Laughfulness family. I just ask, Lord, that you will enable us, oh God, to just really help us to do and apply your word in our lives. Mhm. Kaya sa akin po, Pastor, actually dun sa mga prayer meetings, yung prayer and fasting, this is the most na talaga ang hirap-hirap po talaga sa akin. Kasi this year, sabi ko, Lord, I really want to know you more. Though Mhm. I read the Bible, I hear Christian music, I listen to preaching. Pero dito ko po talaga in-incorporate yung fasting na talaga ang hirap po talaga, Pastor. Mhm. Itong 'pag sumasakit na yung tiyan ko, exercise dito, inom ng tubig diyan and everything. But Mhm. then, ah,
There is something has to die. If you want me to live, something has to die in you, sabi ng Panginoon. And so sabi ko, yes, Lord, I have to die in myself. Mhm. So, isinishare ko po ito. I believe this is not only for me in behalf of the Lafilnas family. I guess that's the real thing. God should be the central. He should be the core of our lives. He should be the core of our church. And we should be, kumbaga, we should soak. Kasi, kumbaga po sa sponge, pag piniga tayo, hindi yung self natin ang lalabas. Si Lord pa rin kahit na in the midst of very difficult moment, in a very difficult crisis. Pag piniga ka, kumbaga ang masasabi mo pa rin yung pag-ibig ng Panginoon. Mhm. Masasabi mo pa rin yung God is good amidst of whatever situation I am at right now. God is still good. Ganun din po actually sa church, uh, wala naman akong na-encounter ng sa mga kapatid ko diyan, wala naman akong nakakabangga. Pero may mga nakakausap po akong umalis. Sabi niya, sis, aalis ako. Sabi ko, bakit? Hindi naman po niya sinabi for whatsoever, but I can feel something. Mhm. So sa akin po, just how are we going to handle the 200 people? Mhm. Siguro po sa akin, Pastor, yun lang ang sasagutin ko. If we are trusted with little, if we will be trusted with much, then we have to be trusted with little. We have to learn how to take care of those people inside the church Mhm. para sila mismo makaranas na sa atin tayo po kasi ang gagamitin ng Lord eh. Tayo Mhm. ang vessel ng Panginoon. Yung love niya magfo-flow sa atin. And kung yung pag-ibig po na yon sa loob ng iglesia natin, hindi nararanasan ng iba, how are we going to take care of the others? So siguro po sa akin, Pastor, we have to embrace each one, kung ano man yung kanilang um, mga limitations or whatsoever. Pero we can only do that kung tayo po talaga talagang pinupuno ng Panginoon. Kumbaga, we really have to go to God in prayer. We have to go to God in His Word. Kumbaga, mag-o-overflow na lang po yun naturally. Kapag kung ano po yung nasa atin, lalabas na lang po yun, natural na po magiging maibigin na tayo, magiging mapagpatawad na tayo. Forgiveness will just flow and then the Word of God will just flow in our mouth kasi that's the overflow in our hearts. Mhm. So, yun lamang po, Pastor. I really love you, Pastor Jeff. Actually, the last time, guilty po ako dun sa mga nag-listening mode. Mhm. Kasi, I chose convenience over obedience. Pero the last time na nakita ko na ako si Pastor, wala nang ibang matawag na mag-pray. Sabi ko, Lord, yes, I will heed the call. Kaya, Pastor, I'm very, very sorry. It's Hindi na okay. po ako mag-listening mode. It's Hindi lang po ako okay. nakasagot kahapon kagabi kasi biglang tumawag si Jess. Pero anyway, I love Lakil Nas Church. I love the leadership. I love the support of those supporting pastors because I could see talaga, Pastor, the kumbaga the selfless love, the selfless service. Kumbaga sa piging talagang grabe din po yung talagang ginagawa nila. That's why I really want Lakil Nas to grow and to just really, you know, go throughout the nation. Yun lamang po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Sa Mhm. lahat. Amen. Salamat po sa inyo. Salamat po. Napakaganda naman nun, ano? Niremind tayo ng Lord na, o nga naman, ano? Mas marami tayong time sa isa't isa kaysa sa time natin sa Kanya, di ba? Kumbaga, kasi magkaiba talaga ang hanging out, magkaiba ang fellowship, no? And fellowship includes, talking about God, the focus of the fellowship is centered kay Lord, no? Pero iba yung hanging out, ordering beers and talking about not necessarily God is included, alam mo yun. So talagang napakagandang rebuke yun na binigay ng Lord through Ate Janet. Sinabi ng Lord sa kanya na sabihin mo sa La Filnas, mas marami kayong time sa isa't isa kaysa sa akin. Oh, totoo naman. Sa totoo lang, di ba? Kumbaga, magpakumbaba tayo. No? Kasi lahat ng sinabi ni Ate Janet na magiging ganito. We did. We were in that stage, no? Na baga everything is going smooth, everything is going well, no? But when we started to parang
parang take over. Take over kasi tayo eh. Hindi na si Lord eh. Nawala na yung si Jesus ang lead eh. Take over muna ako, Lord, no? Pag feel ko, hindi ko feel. Di ba? Pag feel ko, gagawin ko. Pag di ko feel, di ko gagawin. Di ba? Nag-take over na tayo. Tayo na yung nasunod. Wala na yung sacrifices, di ba? Kapag Lord, sinabi mo ng mali, pero gagawin ko kasi mas convenient sa akin yan eh. Parang ganun. So we need to be ano, we need to be uh, mag-respond, no? Kailangan natin mag-respond sa Panginoon. Ayan, basa muna tayo dito. Sabi dito ni Ate Angeli, sa akin po number three, it's important to invite connecting events because there are people who do not know God and are not Christians. So that's one of the ways to slowly plant in seed in them and lead them to Jesus. Kaya naman po kasi ang experience namin, especially si Eder po. Also po, if we were not invited to the church events, we would not be here sa La Vilnas. And most probably Eder and I would still be unmarried and still lost. So all glory to God po on our paths have been straightened. Kahit na po I grew up in a Christian family, hindi ko po talaga kilala si Lord until now and I still do my best to get to know Him more. Alam po nila Tito Noel, Tita Terry, Pastor Bong, Tita Girly, and Pastor Rave that I left the church in 2009. So I'm glad I came back po. Hehe, ayan na. Wow. This parang ano ng puso na I mean, imagine mo nga naman kung hindi sila na-invite. There's power in invitation. At saka wag nating kalimutan mga kapatid, hindi porke lumaki tayo sa Pilipinas na 80% ay Katoliko and then the 20% is other religion. Sabi mo nang may less than 10% na mga protestante. We need to understand kahit na ito nga, protestante na to, nag-church na to, magulang niya, nag-church, it doesn't necessarily automatically follow na kahit Christian tayo, Christian na ang anak natin. No, ganun din sa mga kapatid nating Katoliko, kahit nagsisimba sila, nagkilala nila kung sino si Jesus, alam nila yung Christmas story, alam nila yung Easter Sunday, pero it doesn't necessarily mean meron silang relasyon sa Panginoon. And it takes a person na mag-imbita at daling sa simbahan para makilala niya. Tapos pagdating sa simbahan, tulong-tulong tayo doon. No, tulong-tulong tayo. The worship team will do their part. I'll do my part in preaching. You guys do your part in smiling, in serving, in alam mo yan. We all do our part, no? Kasi lahat tayo nagmamahal sa Panginoon. Gusto natin madala sila sa langit. Sabi naman ni Ate Malen, that is so beautiful, Sister Janet. Thank you for sharing with passion and commitment. Sabi ni Ate Darren, good evening po. In order for us to avoid growing pains, misunderstanding among people, we must be gentle to our church mates in every actions we do. Ask patience from God, not too easily swayed by anger or hate, and we must promote harmony or unity with one another because that is what God wants us to do. Ayan. Sabi naman ni Ate Rachel and Kuya Jai, 100% agree with Tita Janet. Amen. Sabi ni Angeli Sensha din po, PJ, I'm always listening mode kasi po ingay dito kasi si Idric po. Haha. Medyo shy pa rin po ako mag-share out loud. Okay lang naman at least very active ka naman sa what do you call this? Okay lang din naman na listening mode kayo pero be active dito sa group chat para engage kayo. Kasi maring hindi ka pwedeng mag-listening mode kasi nga maring nagpapatulog ka ng bata, no? Kasi mga bata ka na maaga matulog yan dahil may pasok bukas, 'di ba? Yung iba nagpapadede, 'di ba? Yung iba naman nasa trabaho, iba nag-aalaga ng may demensya, hindi pwedeng maingay, so listening mode lang sila, mga ganun. So maraming rason and we understand. Okay. Pero nasa sa inyo nga 'yon. Pagka alam mo naman na sinasabi ng Panginoon sa iyo, mag-engage ka or wag ka mag-listening mode, sumali ka sa prayer, nang manalangin ka, hindi si PJ ang nananalangin, 'di ba?
Nasa sa iyo yun. Kailangan sundin mo yung Panginoon. Wag akong intindihin nyo. Ang intindihin nyo ay ang Panginoon. Ayan, sabi naman ni Tita Pepot, advertisement po muna. Sorry, Pastor. Nakita ko kasi yung calendar ko. Reminder lang po muna. DST na sa Sunday. Okay, DST Ibig sabihin ay, ano tayo? Spring forward. So, spring forward. Yeah. So, mag-a-add kayo ng 1 hour sa ano. Although, ang maganda naman ngayon, hindi katulad nung araw, ina-adjust natin lahat ng relo. Pero ngayon, automatic nag-a-adjust lahat. Ang hindi lang na-adjust yung mga ano analog yung mga kailangan ginagamitan ng dial. Okay, so pero yung mga cellphones natin, mga laptops, everything, nag-a-adjust na siya ng kusa. So, yeah, please, pagka fall backward, usually nalilate na yung tao. So, ngayon dapat mauna ka naman sa church dahil spring forward Ayan. So, kapag nung alas 9 tayo, no, at talaga namang kaaga-aga no? Alas 9, pupungas-pungas pa tayo nun. Lalo na kami mga taga Valencia, anong oras kami umaalis dito? Alas 7 ng umaga. So, kumbaga, tas nalilate tayo sa umaga, di ba? Kumbaga, unacceptable pa rin kasi siyempre ang Panginoon ang iyong imimit di ba? The most important being in the world. Ngayon, pag hapon na tayo, mas lalong unacceptable kasi hapon na di ba? So dapat nandun tayo. Sabi naman ni CJ, how to handle 200. Siguro po mas maganda po na as dumarami po tayo sa church, dumadami rin po ang ating workers. Yan, nagtutulungan for God's glory. Yan, amen. No? Although 80% ng workers natin, we want more. No? Kung pwede nga lang, 100% workers 'di ba? Wala naman nagbabawal na ganun 'di ba? So actually, ibig sabihin nun, yung maturity level natin taas, 'di ba? Pero kumbaga, may panahon ng Panginoon at inaanyayahan natin lahat no, na mag-involve talaga at maglingkod sa Diyos. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, it is a one way of reminding yourself din na mag-ayos sa pamumuhay, kalimutan ng sarili, ipako na sa krus yung mga dating kasalanan at mamuhay ng tuwid para sa Panginoon. Amen. So, alina tayo at magaganda yung mga sagot natin at sigurado simula kagabi hanggang ngayon ay medyo nasusolusyonan na ng Panginoon kung ano yung sagot sa lukewarmness kasi tayo mismo ang sumasagot, di ba? Hindi naman dinikta ng pastor natin 'yan. Sabi naman ni Faith, to handle 200 din po, important po ang leadership development and strong discipleship culture. Amen. 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 Kaya inaanyayahan po namin kayo sa Friday D-Clusters na kayo umatid at malaking bagay yung tinatawag na leadership development. Doon, madi-develop kayong mag-handle ng tao, mag-facilitate, no? At kasi ang development ng leadership, it takes a while Hindi natin basta-basta pwedeng bigyan ng responsibilidad ng tao. No, unless na lang na nagsisimula tayo. Nung araw, ganun. Bago tayo, kahit sino pwede, ligpas tayo. Walang tao di ba? Ngayon, dami natin. We need to put orderliness in everything. We need to train people. And one way of us, no, training the people is Friday D-Clusters. No? So, kung patuloy tayong wala sa Friday D-Classers, yung opportunity to be trained, wala, mahirap. Yung opportunity to be accountable to another person, na tawagin ka ng Panginoon na i-disciple mo tong si Kiko, i-disciple mo tong si Tyron, i-disciple mo tong si Allison, i-disciple mo tong si Giselle. Walang ganon kasi wala ka dun Hindi, alam mo yun. And kasi particularly ang pinag-uusapan doon is mainly discipleship, no? Kumbaga, anong gagawin natin bilang Kristiyano sa mga iba't ibang sitwasyon na ating pinag-usapan sa Linggo at Biyernes. Kaya halina po kayo, no? Lumago tayo sa ating sabay-sabay tayong lumago, sabi nga kanina, sa ating buhay panalangin, umatin tayo ng Wednesday at mag-engage, no? At Friday naman, tayo'y maging facilitator, no? At saka babaguhin namin ng format, no? Nag-start na kami nung last Friday.
mas ginawa naming mas conducive, mas harap-harap, mas intentional, no? At marami pang kumbaga, we'll do our part, no? Pero your attendance is your part. You need to be there. No? If you want to be trained, we can train you there, no? Kasi wala nang ibang oras at ibang panahon at ibang pamamaraan. 'Di ba? Unless gusto nyo every Saturday meron tayong klase, training, di ba? Kasi meron na tayong Saturday worship ng praise and worship tsaka ng unlad. At saka alam niyo naman ang sitwasyon natin, limited ang ating oras. Hindi, bawat galaw magbabayad tayo kasi hindi tayo may-ari ng simbahan. So, matutulungan nyo kami kung sasali kayo ng Friday. Hindi naman natin magagawa ng linggo dahil busy tayo ng linggo. Hindi natin magagawa ng Wednesday. Unless you want other days, hindi naman kayo available. 'Di ba? So, give it to God. Subukan nyo lang. Mag-adjust kayo sa Panginoon. Huwag niyong pag-adjustin ng Panginoon sa schedule nyo. Yung schedule nyo, i-adjust nyo sa Panginoon. Amen. So, tayo po ay nananalangin, no? Bakit tayo meron tayong sa ating last day, bakit tayo merong prayer prayer and fasting, no? Pinapanalangin natin yung mga bondages, church lukewarmness, sickness, growing pains, how to handle 200, connecting events, evangelism, discipleship, being a missional church, and church planting. No, nung ating nung Monday, pinag-pray natin ang church lukewarmness, no. Ito ay general, ano, hindi lang naman tungkol sa simbahan natin, no. Kumbaga, mababa yung attendance sa mga Bible study, maaaring sa ibang simbahan. Ang tawag lang naman natin ay Friday D-clusters. Kasi sa atin, Bible study siya, at the same time, discipleship siya, no. Kasi ginugroup siya per interest, age, no, at saka gender. Then listening mode, Facebook instead of Wiley, alcohol, vulgar words, cursing, green jokes, no? Worker only pagka Workers Appreciation Month, at saka stubborn heart, no? Kaya tayo nagpray ng Monday. Pinagpray naman natin kagabi, the breaking of, nung Tuesday, ang breaking ng bondages of sins, no? Gaya ng adultery, alcoholism, abandonment, addiction, porn, gambling, food, smoking, vaping, abuses like verbal, sexual, physical, psychological, and mental, and elderly abuses, no? Yung pag-abuse sa matatanda. Lying, no? Narcissism, profanity, murder, sexual scenes, premarital sex, extramarital sex, homosexuality, orgy, polyamory, concubinage, so on and so forth. Sa Wednesday naman, kagabi, pinag-pray natin, ang prayer focus natin ay mga sickness. Although pagpipray pa rin natin lahat ito, no? Pero ngayon, ang prayer focus natin ay growing pains, no? Understanding among people, how to handle 200 connecting events. Ayan. Particularly, pagpipray natin, yan. Isa sa mga main problem natin, immaturity sa sports. Ayan, immaturity pag lalo na sa basketball kasi contact sports 'yan eh. No. So, kumbaga na mag-mature yung mga player natin, 'di ba? At matutong magkapatawaran at matutong humingi ng sorry at para hindi maapektuhan ang lahat. At the same time, kiskisan sa ministry. Hindi lang to sa church natin ha. This is general among all the churches. Yan. At the same time, pride, no? Kaya ayaw magpa-correct. Kino-correct ka ng leader mo, ayaw ka magpa-correct, di ba? Kino-correct ka halimbawa ng worship leader, kino-correct ka halimbawa ng head mo sa any ministry, ayaw mo magpa-correct, di ba? Or lates and absences, di ba? So, meron kayong practice, meron kayong meeting, o ano, late ka, o kaya absent ka, di ba? O kaya, yung palit sked na abrupt, no? Halimbawa, tutugtog ka, tapos, ay, pwede ako magpapalit, mga ganun. Kawawa kasi di man na nga nag-schedule, eh, di ba? Sino ba nag-schedule sa atin? Sa tanod, ang tanod naman, wala nagpapapalit dyan, eh. Diba? Sa sinag, sa sa siklab, sa worship, no? Ano pa ba? Sa unlad. So, madaming mga ini-sked every Sunday, eh. So, kung magpapalit ka, dapat malayo pa lang or kaya maganda yung reason, no? Kumbaga, para hindi na makawawa yung mga leaders natin, no? Halimbawa, yung
Di tayo gagalaw pag walang allowance. Di ba? May mga ganyan simbahan eh. Na, ay, wag na lang, di ako sali dyan, walang allowance. Kasi tandaan nyo ha, lahat ng ginagawa natin hindi para sa Panginoon, 'di ba? It's not about money, 'di ba? It's not about money. No, so kung sakali man na bigyan tayo ng simbahan natin, eh yun ay pagmamagandang loob ng ating liderato, 'di ba? Pero we cannot parang what do you call that? Parang twist the arm of the leadership or ni Tita Girly, ba treasurer natin na oh Tita Girly, you have to do this, to do that for us. So, and we can't, 'di ba? So, about not inviting sa connecting event, yan. Sa mga problema natin yan, no? Kasi sobrang na-enjoy natin yung connecting event. Excited tayong pumunta. Eh, secondary purpose yon. Ang talagang unang purpose, mag-invite tayo. Di ba? May basketball league tayo, mag-invite tayo. Halimbawa, ang event natin ay movie. Yan, mag-invite tayo. Alam ko, excited kayo palagi pag merong connecting event. Secondary lang yon. Ang talagang first and foremost ay mag-enjoy yung... Kasi ang connecting event, halos wala pang evangelism dyan. Halimbawa, sa darating na summer, meron tayong pinaplano na family day, no, beach outing. Exciting 'yon. Ang saya noon, ba-volleyball tayo, kainan na naman tayo, tawanan na naman tayo. Pero secondary lang 'yon. Primary purpose talaga, mag-invite ka ng mga kaibigan mo na hindi mo ma-invite sa Wiley, pero i-invite mo sa family day sa beach outing. Bakit? Kasi doon maglo-loosen up yan eh. Pag nakita nila na normal pala itong mga to, komikero din pala itong mga to, masaya palang kasama itong mga na to, mas madali nang imbitahin yan, no, sa sa Wiley, di ba? So dapat excited tayo about meron tayong family camp or whatever, youth camp or couples camp. Dapat excited tayo. At the same time, sino ba yung pwede kong idalin dito na para ma-connect ko sa simbahan? Kaya nga tulong-tulong tayo. Okay? So, ganun din, no? Pagka may mga snow fun tayo, no? Meron tayong pinaplanong sports fest, no? Sana matuloy. Kasi sarado pa yung ating gym, eh. No? Kumbaga, importante na magdala tayo ng kaibigan natin para makita nila yung atmosphere sa simbahan na kasi meron silang ano kaagad yan eh, parang tawag ng ah, prejudgment agad sa simbahan na naku, mga ano yan, ibo-born again tayo ng mga yan, mga ganun, no? Pag nakita nila na tayo masaya, magandang relasyon sa Panginoon, nagkakaisa, sigurado sasama sa atin yan. Okay? Pag nakita nila, nag-aaway tayo, sisikuan tayo sa basketball, nag-chichismisan tayo, o kaya painom-inom tayo, ay sigurado, lagas tayo. Hindi nyo na kailangan lagasin yung simbahan. Sigurado walang pupunta, walang papasok, di ba? So sayang, we started good, no? Sabi nga, let's finish the race together. Nasasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my faithful servants, di ba? Sayang naman, ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa atin, game na game siya sa atin. Sobrang pabor ang mga pinagbibigay niya sa atin. Huwag nating sayangin yon, di ba? Okay. Sa ating bago tayo manalangin, no? Sa ating last day ay pag-usapan natin yung pardon, no? Sabi dito, and forgive us, no, our debts, no? As we also have forgiven our debtors. Sa Tagalog, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. No? Alam niyo, pag mananalangin tayo sa Panginoon para tayo mingi ng tawad sa mga mali nating ginawa, no, ang tawag diyan, no, yung metaphor, debts o parang utang. No, we should also be actively, no, aside from asking forgiveness from God, we should also be actively forgiving others who have wronged us. No? As the act of forgiveness is a reciprocal one. No? Essentially, we are asking God to show us the same mercy we extend to others. Ang utang or debts ay metaphor nga at in this context, debts are not literal financial debts but represent our sins and wrongdoings against God. No, this emphasizes the need
to not only seek forgiveness from God, but also to actively forgive others. Ayan, tip. By saying, as we also have forgiven our debtors, the prayer suggests that our ability to receive God's forgiveness is linked to our willingness to forgive others. Ayan. So, ano yung Pinoy takeout natin dyan? Forgiveness is the heart of the Christian faith. Jesus teaches us to seek God's forgiveness for our sins, but he also makes it clear that we must forgive others in the same way. This is a radical call to live with grace, mercy, and compassion. To ask for forgiveness is to acknowledge our sinfulness before God. But forgiveness is not just a vertical relationship with God, it's horizontal too. Jesus teaches that our forgiveness of others is directly tied to God's forgiveness to us. So we cannot hold grudges or harbor unforgiveness if we expect God to forgive us. Ang tanong ngayong gabi, is there someone you need to forgive? Perhaps, no, sa gabi na to, mamaya sa panalangin natin, ask God to give you the strength and grace to forgive those who have wronged you. Remember, forgiveness is not about the other person. It's about freeing your heart and soul from the bondage of resentment. Ayan. Kaya sa gabi na to, no, ano bang dapat na reaksyon natin kapag merong nagkasala sa atin? Ayan, yan, yan, yan. So, sulat niyo po ang gusto niyo pong sagot dito. Tanungin natin si Lola Fe. Ayan. Siyempre doon tayo sa, kumbaga, ah, full of tawag to experience. Ayan. Lola Fe, magandang gabi po sa inyo. Sabi po dito, Lola Fe, pardon, no? And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Sa Tagalog, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ano pong ibig sabihin sa inyo yan, Lola Fe? Uh, to me, At Lola Fe, nakamute po kayo. Napindot niyo po yung it, mute. okay, it means um, if we don't, when we need forgiveness from the Lord, we first must come to the person, settle with him, and forgive him or her. If they don't accept, then we just give it to the Lord, and then we come to the Lord for forgiveness. We cannot come to the Lord to ask him to forgive us unless we have forgiven the person who has wronged us. Mhm. And in my experience, when we don't forgive, um, the it's hard for God to bless us. It's hard for us to receive what we ask from the Lord for anything because there is a hindrance. Forgiveness is a block to our approaching the throne of grace. It's Mhm. a blockade, it's a stone, it's an object that prevents our prayers to reach uh, Mhm. the throne of God. So even if we pray and pray and pray and pray for something, if in our hearts we have a grudge against somebody, we haven't forgiven that person, we have the spirit of unforgiveness, that prayer of ours does not reach heaven. So Amen. it is necessary that we remove that block Mhm. uh, to the throne if we want our prayers to be effective. Amen. Yun Amen. po.
At ang ganda pag kayo nagsasalita, Lola Fe. Yung, yung paggamit nyo ng words parang academic na academic. There is a blockade. Parang, parang ang sarap pakinggan. Ayan, no? So, I agree po sa sinasabi niyo po, Lola, no? Nababarhan, no? Yung ating ano. Ayan, salamat po, Tita Fe. Okay, last na lang bago tayo manalangin. Okay. Si Pastor Bert, tanongin natin. Pastor Bert, good evening sa iyo. Ay, good evening po, Pastor. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng tawag nito, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Or patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ayan. Mm, ah, Mabigat po yan. Yan Amen. ay, I believe na since we are forgiven, no, and by the grace of God and through His abundant mercy, dito ay tinuturuan din tayo ng Panginoon na tayo rin ay matutong magpatawad sa iba. Sabi nga na even when we are approaching God and offering sacrifices or lumalapit tayo sa Kanya, if ever we remember somebody whom we have wronged or who have wronged us, we must leave our sacrifice, sabi niya na, and go to that person. Napaka, ano po na yun, napaka parang simple lang pero mabigat din yun na isipin mo na naisip mo lang na somebody whom you hurt or somebody hurt you. You learn how to lay down your sacrifice, or before you go to God, you must settle your disagreement with that person or whatever you have done wrong. Either you wrong him or you have done wrong to you. So siguro po yung pinakaano doon na, yun nga, nasabi ni Lola Pe, Tita Pe, na your prayers will be, yun nga, na not be heard. Sabi nga, if the, Hindered. hindered. Your prayer will, if there's a sin that hindered your relationship, and even your prayer will not be heard, sabi nga. So, forgive and let it go and let God. Amen. Yan po lang siguro na about forgiveness. Amen. Matuto tayo magpatawad sapagkat tayo rin ay pinatawad ng Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor. Amen. Yes, ako ay magsisimula pong manalangin. Kung pwede po kayong magsulat ng mga prayer request nyo o kaya mamaya kung gusto nyo kayo rin mismo manalangin, basta just unmute yourself and just pray, no? Popcorn prayer tayo. Pero kung wala naman, just if you want, I can read your prayer request, no? Just write it down sa ating chat box. Okay? So, halina po tayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Sa ating pong pagwawakas, no, dito sa Zoom, at itutuloy natin bukas sa ating celebration of praise. Bali po, ang program po bukas, Alab style yan, hindi po sila kumakain muna. So, susunod po tayo doon dahil Alab-led po yung worship, no? So, mag-start po talaga yung worship ng 7:30, no? Pagkatapos, meron pong exhortation, ang Alab. Pagkatapos po, meron pong altar call. Meron din pong, kung gusto nyong manalangin sa isang sulok, pwede nyong gawin yon. Free kayo na gawin kung ano yung gusto nyong pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Gusto nyong umiyak, gusto nyong lumundag, sumayaw, no, habang nag-praise and worship. Then there will be a time for us to pray for one another, parang ginagawa natin pag Sunday. And also after that, I think meron din silang pag-games, no? So pagkatapos merong hindi ko lang alam pala, sorry. Sorry. Parang walang pag-game, sorry. After that,
kakain po tayo, i-break po natin yung fast. O ano lang po, sa mga nagfo-full fast or partial fasting or yung parang tawag nga sa mundo, intermittent fasting, no? Dahan-dahan lang, no? Kumbaga, wag niyong biglain, no? At saka wag po kayong kakain sa eat all you can pagkatapos niyo ng fasting kasi sasakit po ang tiyan natin. Okay, manalangin po tayo. Pakisulat na lang po ang inyong mga prayer request. Ano po? Para po patuloy po tayo sa pananalangin. Hallelujah! Salamat Panginoon. Maraming maraming salamat Panginoon sa binigyan mo po kami ng panawagan sa aming mga puso upang ipanalangin, Panginoon, ang iba't ibang mga bondages. Pag-remind sa amin na ang church namin ay dumadaan sa lukewarmness, no? At ipanalangin ng mga kapatid namin na may mga sakit. I-acknowledge na kami ay may mga growing pains, gaya ng mga misunderstanding among sa mga tupa, Panginoon. Salamat Panginoon at sa pamamagitan ng prayer and fasting na to, kami po ay tinuturuan nyo na magprepara sa darating na 200 na ipapasok nyo sa simbahan. Kami po ay tinuturuan nyo na importante ang connecting events, evangelism program, discipleship, being a missional church, and church planting. Salamat po Panginoon sa mga habilin, mga paalala na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, for our church, Lord, na tanggalin niyo po, Panginoon, yung lukewarmness, Panginoon. Pagkos, lagyan niyo po ng fire sa puso. Ibalik niyo po yung zeal sa paglilingkod. Ibalik niyo po yung pagmamahal sa first love, Panginoon, ng inyong mga anak. Na kayo po ang aming first love, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin upang makapag-train po kami ng mga leaders ay makaapunta po ang mga tao namin sa Friday D clusters, matuto pa po at mas lumalim ang pakikipag-ugnayan nila sa inyo. Panginoon, dalangin namin na palaguin niyo po kami tuwing Miyerkules sa aming upper Zoom, maging habit namin ang pananalangin individually at bilang simbahan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na maging useful ang Facebook at ang YouTube live namin para maka, maka, maka-reach out ng mas marami pang audience, Panginoon, para sa iyo. Dalangin namin at sinasaway namin, Panginoon, ang espiritu ng alak, vulgar words, cursing, green jokes, Panginoon, at stubborn heart, Panginoon, sa aming simbahan, Panginoon, mula sa akin na punong pastor hanggang sa mga pastor namin, hanggang sa mga leaders, sa mga workers, mga members at attendees. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maglinis sa amin. We pray, Lord God, to break the bondages of sins, Lord God, like adultery, alcoholism, abandonment, addiction to porn, gambling, food, smoking, vaping, abuses like verbal, sexual, physical, psychological, mental, and elderly abuses. Lord, we pray for you to break the bondages of sins like lying, narcissism, profanity, murder, sexual sins, premarital, extramarital sex, homosexuality, orgy, polyamory, concubinage, Lord God. We pray that you cleanse us by your Lamb, Lord God. That way that people, Lord God, will know that you are in perfect control. You are the holy God. That's why we need to live a holy life. We specifically pray, Lord God, kay Brother Vince na meron po siyang autoimmune problem, Lord God. We pray na ayusin niyo po yung mga cells niya. We pray na magkaroon na uli ng mga muscles yung legs niya, magkaroon na po uli ng strength, Lord God. Patayuin niyo po siya in Jesus' mighty name, Lord God. Lord, we pray, Lord God, and we thank you for all the positive responses na nakikita namin sa kanyang paggaling. We pray for provision sa kanilang pamilya. We pray for strength, Lord God, kay Ate Mai at sa mga anak po nila, Panginoon, na dumaraan, Panginoon, sa ganitong pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon.
Gamitin niyo po ang buong simbahan upang iparamdam sa kanila, Panginoon, na hindi sila nag-iisa at kami po ay makatulong, Panginoon, kahit po maibsan lamang ang kanilang pangamba, Panginoon. Magpadala po kayo ng mga taong dadalaw po sa kanila at palakasin ang kanilang loob, Panginoon. We pray, Lord God, for Besad na magkaroon ng complete recovery from cancer. Kay Patrick Nobel, Lord God, na makapagsimba na sa church, na matagal na pong pangarap ni Brother John na mabuo po silang tatlo sa na pamilya sa church, Panginoon. We pray for Brother John na birthday niya po ngayon, na pagpalain niyo po siya, patuloy niyo po siyang alagaan at pagpalain. We pray for Ate Amy na meron pong pneumonia, tanggalin niyo po to in Jesus' name. Kay Tita Tessie, Panginoon, yung kanyang complete healing at recovery, Panginoon, sa kanyang sakit, Panginoon, ng aking tuhod, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Pababain niyo, Panginoon, ang A1C ni Jasmine, Panginoon. And we pray, Lord God, for our growing pains, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na maglagay ng pagkakaintindihan sa bawat tao. We rebuke, Lord God, ang over-fellowship or hanging out na kumbaga, wala pong may dudulot na maganda kundi hindi lamang pagkakaintindihan at pagkakawatak-watak ng simbahan, Panginoon. We pray, Lord God, na how to handle, Panginoon, yung 200. Tulungan mo kami, Panginoon. We pray, Lord God, na marami pang successful connecting events ang church namin upang madala namin sa simbahan at magkaroon ng magandang opportunity na makilala kayo, Panginoon. Lord God, we pray, Lord God, ang aming sports ministry, particularly ang basketball ministry, Lord God. Lord, Panginoon, ang una-una, sana po magamit namin itong ministry na to na makapag-imbita ng marami pang kalalakihan sa aming simbahan. Maging connecting event siya, Panginoon. Magamit ito, Panginoon, na ministry ito, maturuan kami ng disiplina, hindi ang pagsigaw, pagmura, at pagsasakitan sa bawat isa. Lord, magamit namin itong ministry na to, Panginoon, para po magkaroon kami ng tamang disiplina sa pangangatawan, pag-iisip, Panginoon, at lalo na sa spiritual. Dalangin namin, Panginoon, ang iba't ibang kiskisan sa ministry na hindi nagkakaintindihan at minsan nagkakainisan, Panginoon. Dalangin namin na kayo lagi ang pumagitan, nawa ang humility ang mangibabaw, Panginoon, at nakasulat sa inyong salita ang aming maging sandigan. Dalangin namin ng pride sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin na tanggalin niyo to at tulungan niyo kami ng humility, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na matuto po kaming magpakorek sa inyo at magpakorek sa aming mga leaders, Panginoon. Dalangin natin, i-rebuke namin, Panginoon, ang lates and absences tuwing linggo, tuwing sa lahat man ng pagkakataon na kung kailan kami nagkikita-kita, mawala, Panginoon, ang lates and absences. Kami lahat ay maging professional at maging magpahalaga, Panginoon, sa oras ng kapatid namin, Panginoon. We pray, Lord God, na turuan niyo kaming mag-invite sa lahat ng darating pa naming uh, connecting event, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na marami pong mabless, Panginoon, sa aming worship night tomorrow, Panginoon. At hindi lamang maging connecting event to, mabless ang puso nila, ah, maging dahilan din to para kami mas maging isa, Panginoon, bilang simbahan, para po sa mga bagay na pinagagawa ninyo para sa kaluwalhatian niyo, Panginoon, na marami kaming madala sa paanan ninyo, Panginoon. Ito po ang samot-sari naming dalangin as we close, Panginoon, ang aming upper Zoom prayer gathering, at bukas ay magse-celebrate kami, celebration of praise, a worship night to be led by the Alab Ministry. I-bless niyo po ang Alab Ministry, Panginoon, sa mga puso ng mga bata na to na talaga naman pong nagmamahal sa inyo, Panginoon, at patuloy na nais maglingkod sa inyo. Bigyan niyo sila na napakagandang kinabukasan, Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng pinansyal, kaya din, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay pamilya. Bigyan niyo po sila ng magagandang pamilya in the future. At higit sa lahat, sila po ay huwag mawala sa mga kamay ninyo, Panginoon, at palagi po silang naglilingkod at nagmamahal sa iyo. Ito po ang aming samot-saring dalangin, Panginoon. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen.
Amen. All right. Good evening po. So, tayo po. Naku, may pakis-kiss ka pa. Evening. Nahuli ka tuloy. May kiss-kiss ka pa sa akin eh. Dali. Ayan. Okay. Pa-picture ka. Okay. Good evening, good evening. Ayan. Sandali, ayusin natin to. From Ate Malen. Ayan. Thank you po. Ayan. Amen. Sabi ni Wala tayo. Sir Curly. Ayan. Sandali po. Ayusin ko lang po ah. Oh, Jaja. Ano nangyari sa Jaja? Ano yun sa ulo mo, Jaja? SWAT daw siya, Pastor. Ano yan? Ano yan? SWAT daw siya. SWAT. Okay, okay. Aspat. Ala ko kung ano yun. Yung ano pala yan. Okay. So, sandali lang po. Inaayos lang po natin ang ating... Ate Malin, mo ka nagtatrabaho ka pa. Mga nasa baba ka pa nila, bahay nila Ate Rosa. Okay. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3, and smile. Ayan, bukas, no? Sana mas marami pa tayo dito at magkita-kita tayo doon sa Wiley Chapel, no? Ano bang tibog natin bukas at lahat ay gutom na? Okay, maraming salamat po. God bless you. We love you, LA Philnas. Bye po. God loves Salamat you. po. Good Salamat. Bye-bye. Salamat. Good night, everyone.